magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po naman ako at ang inyong lingkod ay si Danilo Manuel at ito po ay meron po akong mensahe po sa inyo para po sa mga balitang nagaganap ngayon dito sa kampo ni Kibuloy at ang ating VP Sara Duterte. Hello po, shoutout po sa mga Saudi Arabia, Malaysia at Singapore at lalo-lalo na dito sa Indonesia at sa Brunei. Ito na nga po at meron po tayong nahagilap na magandang balita na tungkol po sa inasal ng ating VP President, meaning Vice President ng Pilipinas, ng yung kanyang ugali ay napakapangit pala ng ugali itong babaeng to. Dapat sa kanya ay hindi na dapat siya tumakbo ng Vice President. Ewan ko nga ba. Tapos yung in-interview na siya sa camera at paglabas na ng camera, in-interview siya ng mga reporter na kamusta na silang dala ni BBM, kung nakikita ba sila sa Malacanang o whatever, sa mang lupalop lang ditong sa lugar ng Maynila. Nako, mga minamahal, ang pangit po ng sagot ni Sara Duterte na sila pala ay hindi magkaibigan ni Duterte, si Marcos. Ang tagal nila nagsama, napunta pa yun dito sa Montalban, yung sila kumakandidato, yung sila nag-rally dito sa Montalban, halos parang close sila. Pagkatapos sasabihin niya, hindi niya kaibigan si Ferdinand Marcos. Aba, Sara, sana hindi ka na lang kumandidato. Dapat sa iyo ay nagbarangay ka na lang. Kasi alam mo, sa totoo lang, kung ikaw ang magiging presidente namin, walang mangyayari sa Pilipinas at sa mga taong bayan. Kawawa lang kami sa iyo. Dahil alam mo, unang-una, korap ka, magnanakaw, o katulad ng iyong asawa, o smuggling ng shabu. Dapat sa mga Duterte, katulad mong mga Duterte, hindi na dapat pinag-aaksayan ng panahon. Dapat hindi na kayo kumakandidato dahil hindi kayo karapat-dapat na maging pinuno ng Pilipinas. Katulad ng hinahanap si Kibuloy, ang sabi mo, si Kibuloy ay hindi mo alam, nasa langit na. Tama ba yan? Isa kang president, isa kang vice president, at nagtalumpati ka pa dyan sa KOJC na ganito ang iyong mga sinabi sa isyong speed. Pagkatapos ganyan ang sasabihin mo na hindi mo kaibigan si Ferdinand Marcos. Isang taong kayo nagsama sa pagkakandidato. Pagkatapos si Amy lang ang kaibigan mo. Aba, kung ako naman ang tatanungin nyo, mga kabayan, kung kakandidato pa si Amy Marcos at itong i-endorse ni Ferdinand Marcos ang kanyang kapatid, sorry Marcos, Amy Marcos, hindi kita maiboboto dahil napakasuwain mo palang kapatid din. Akala ko ikaw ang makapagtatanggol sa iyong kapatid, pero hindi, mali ang aming nalalaman na gagawin mo sa iyong kapatid. Dapat pinagtatanggol mo yan, kapatid mo yan. Ngayon, ito naman ang pag-uusapan natin ay tungkol naman po kay Kibuloy. Si Kibuloy isa talaga pala siyang rapist. Isa siyang rapist. Napakatindi mo, Kibuloy. Ang taas ng karisma mo. Diyos ko, marami pang naghahabol sa iyo. Tama nga yung sinabi mo, maraming naghahabol sa iyo dahil sa kagandahan ng iyong lalaki, pero hindi yon taliwas sa mga sinasabi mo dahil ang hinahabol ka dahil sa mga kaso mo. Biro mo yung makulong ka, yung nahuli ka ng mga PNP, marami nilang naghahabol sa iyo. Gusto ka na nilang idemanda. Sana naman kung ikaw ay makukulong,
Huwag dito. Doon ka lang sa Amerika, doon ka na lang dapat makulong kasi kung makukulong ka rito, baka ikaw palabasin at gumawa ka ng mga kalokohan. Ang tanda mo na, 74 ka na, hindi ka pa nagme-menopause. Talagang napakahilig mo talaga sa mga bata. Gusto mo talaga ang mga putahe ng mga bata. Gusto mo talaga ang mga virginality ng mga bata. Ano? Ang kapal ng mukha mo. Pumunta ka rito sa Montalban nang ikaw marip, ikaw naman ang marip. Grabe ka, Kibuloy. At meron ka pa palang mga tauhan na private army. Tapos ang yung mga gun, mga umaabot ng 24, sana huwag ka nang palabasin. At huwag kang huwag kung maaari lang po, huwag nitong dadalhin sa mga malalaking kulungan katulad ng city jail, kung sa Muntinlupa, yan. Kasi alam niyo kung bakit, baka iyan ay magpasimuno para maging pastor. Kasi ang hilig niya, pastor, di ba? Nananalangin, pero ang pakay, pangre-rep lang. Iba ka, Kibuloy. Napakasama mong nilalang. Tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat maging anak ng Diyos dahil dapat sa iyo ay maging isa kang anak ng demonyo. Sana ay makulong ka sa Amerika, makuha ka ng mga Amerikano para doon ka nalang litisin na talupang kanila ng buhay. Marami kang kaso na iyong haharapin sa Amerika. Paano po? Hanggang dito na lang po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sana po like and share at pakipindot na rin po ang icon button para lagi po kayong meron pong balita tungkol sa akin. Maraming salamat po. Bye-bye.